taping or shooting, doon pa lang kami nagre-rehearse o nagpa-practice. Kasi ibang-iba pong galaw ng totoong mga nag-aaral na pulis sa ordinaryong tao. Kaya nung sinushoot na po namin siya, naging mas madali po para sa amin. Kasi nga po, mismong isang linggo, kahit yung director po namin, kasama po namin nagtitraining kahit po lahat ng staff para hindi namin siya dayain o hindi namin siya, para alam na alam namin kung paano namin gagampanan yung bawat kilos nila. At saka kung ano ba yung mga nasa isip nila, ano ba yung mga problema pinagdadaanan nila during that days. Kaya nung nandun po kami, naging mas madali po para sa amin yung pag-shoot po namin. In fact, nagpakalbo pa kasi ko. Actually, yun nga yung ano namin eh. Nung sinushoot namin yun, hindi naman kami talaga required kalbo, magpakalbo. Kasi syempre, marami kaming artista, ang tendency may iba't iba kaming proyektong ginagawa. Pero nung nandun na kami, dahil siguro masyado kami nadala ng mga, nung mga karakter na ginagampanan namin, saka talagang lahat kasi ng mga kasama namin doon, mga totoong prepo, mga totoong nagpupulis. Kumbaga, syempre nakakaya na rin na parang sinimulan na natin, nahirapan na tayo, pinagdaanan na natin lahat ng ano. Kumbaga, sagarin na natin at kung ano man, kaya nga nandito tayo para ipakita natin sa mga manonood kung ano ba talaga yung hirap na pinagdadaanan ng mga nag-aaral bago magpulis. Kaya nung nandun na kami, actually, nagdadalawang isip yung director namin na talagang papakalbo ba sila? Okay lang kahit hindi kasi pwede naman nating ano eh. Hindi, nandito na kami. Ang ginawa na namin, nagpakalbo na rin po kami. Ayun. Siguro, nung maliit pa ba, did you ever dream na maging police din? One day? Lahat naman po siguro halos, hindi naman halos lahat naman siguro ng kalalakihan, yun ang nasa isip nun. Dahil diba, syempre pag lalaki ka, gusto mo laruan, baril-barilan. And then, every time nakakapanood ka ng TV o pelikula, laging may mga pulis na mga role. Lahat po, honestly ako po, na in-imagine, medyo na rin ako sa basag ulo ng kabataan, kaya na rin ako. Ay, gusto ko talaga, sabi ko nga, dalawa lang ang pinangarap kong trabaho, maging cook, saka maging pulis. Ngayon po. Pero naging artista ka na. Pero nalisa ko ng landas na magkamuha dito. Okay, next ka. Okay. Ito, nangarap din na magpulis, no? Nung bata siya, wala iba kundi si Albert Abilido from Chicanesta. Police eh. Okay. Hi, good evening. Hello. Hi. Hi. Ano yung naging influence ni FPJ sa'yo? Sa akin, definitely, kinahangaan ko siya sa pagkakakilala ko sa kanya bilang artista at bilang tao, dalawa eh. Siyempre, bilang artista, ang tingin mo sa kanya nung bata ka, lalo-lalo na nung bata ako, sabi ko nga kasi, nakilala ko si FPJ through my lola. Hindi personal kasi sabi ko nga, ang lola ko nag-influence sa akin manood ng mga Tagalog na pelikula. Sabi ko, nung bata kasi ako, dalawang tao ang hinahangaan ng lola ko eh. Si Nora Honor sa FPJ. Basta dalawa yun. Every time na may pelikula sa FPJ, si Nora manonood kami ng sine. Or manonood kami ng TV sa bahay. And then, nung bata ako, dahil syempre, nahihilig ka sa action, ang tingin ko sa kanya, superhero. Kumbaga sa international, siya si Superman. Kasi di ba every time na gumagawa sa FPJ ng mga pelikula, siya ang ating tagapagligtas. Di ba? Tayo lang naman ang may panday, di ba? Kung sila may Superman, Captain America, meron tayong panday. And then yun, syempre habang lumalaki ako, habang nagbibinata, hindi mo maiiwasan na nakikilala mo yung pagkatao ni FPJ, yung bulong-bulungan na naririnig mo na parang siya yung talagang tumutulong sa kapwa, siya yung tipong artista na parang tumutulong yan, pero hindi niya pinagsasabi kahit kanino. Nakita mo yung pagiging makatao niya, hindi lang sa mga katrabaho niya, kundi pati sa mga normal na tao. Kumbaga para sa akin, napakamagandang halimbawa niya sa lahat ng mga kabataan, sa ating mga Pilipino. On my part, kung bakit niya ako na-influensyahan, sa akin, hindi na example ko na nga lang. Isa lang kasi ako sa social media, isa lang meron ako, Instagram lang. Napaka-careful ko mag-post ng kahit ano, whatever comment or kung ano man sasabihin ko. Kasi para sa akin, bilang artista, napakalaki ng responsibilidad ko sa aking mga manonood, sa mga taong humahanga sa akin, sa mga taong umiidolo sa akin. Kasi kung ano ilalagay ko dyan, ano ipapakita ko dyan, yun ang iisipin nila na tama, maganda, at uso. Kasi, di ba, aminin na natin, mas may time ngayon ng mga kabataan sa mga cellphone, sa mga iPad, sa computers,